Welcome to another episode of Insights Unplugged, People, Passion, and Perspectives, where we take a step back, sit down, and bring into light what goes on behind the scenes of corporate life. For this episode, we will deep dive into understanding boomerang employees. If you're not familiar with boomerang employees, these are the employees that exited the company and returned back after a period of time. Today, we have 3 guests that will share their journey on when they exited the company and when they returned. Lovely ladies, can you please introduce yourselves? Hi everyone, I'm Maro Bautista from the marketing department. I'm currently the senior digital marketing specialist. Nakalimutan yung role. Hi, Maro! Nakalimutan yung role. Something unique about me is that 29 years old na ako nung nakatikim akong chicken nuggets. Oh my God! Oh my That's way too long for a chicken nuggets! Kasi parang pag may hindi ako nakasanayang kainin ng bata, so nadadala ko siya hanggang pagtanda. Tapos, when I decide lang na kunwari, tikman. To try. Yeah. To try some food. Yun, dun lang ako nakakatikim. My God, it took you 29 years for chicken nuggets. Tulad ng mga, mga processed food like bacon, tocino, ham, longganisa. College na ako nung nakatry. What? You have a healthy lifestyle before when you were young? Ano ba mo sa I can't school? really call it healthy. baon sa Wala, school, hotdog, chicken, tapos sinigang. Wow, sinigang! Ano baon? Nice. Tapos, I don't usually, pero ganun ako. Parang if hindi ko siya nakasanayang kainin nung bata ko, tapos saka ko lang mag-decide na, ay, kakainin ko. Yun. So, Wow. that's why it took me 29 years to have try a taste chicken of nuggets. chicken nuggets. How was it? Surprisingly, nagustuhan ko siya. What sauce? Wala. Wala. Ay, hindi pala. Banana ketchup. Okay. It's the usual Filipino sauce. Hindi din ako nakain ng mayo, gravy. So, Oh my God. Oh my gosh, why? alam, feeling ko nahuhusgan ako dito. There's so many food to try. Yeah. Yeah, so, yun lang. Okay, it's very really interesting. Thank you. Hi. Yeah. Hi everyone. So I'm Mary Jane Luares, but I prefer to be called May. So I'm the head of HR consulting and payroll services in Corp Philippines. So something unique about myself, I think every time I took a maternity leave, I got promoted after. Wow. I think tinitignan ko siya as a blessing. That's a real blessing. Siguro, blessing siya. Pero siguro kasi mas more motivated ka after the leave. Because you have someone to, your Something to go back purpose to. is, Yeah, that's- nadadagdagan yung purpose. So, yun lang. So the question is, No. do you want to get promoted again? Ang question ko, the promotion happened after or before? After the maternity. After the maternity. Probably because meron kang Twice, parang gano'n. giggle to work parang more. after ko nung na-promote ako nung second time, sabi ko, kailangan ko ba magbuntis para ma-promote? Buti na lang na-promote ang hindi nabubuntis. Na-break yung Na-break yung hirapan, no? Parang may cycle. Bago ka maging presidente, kailangan mga 5 promotion pa, no? So, yun. Nice. Gagayahin ko po yan. Yung po yung interesting about me, ano? May tip pa akong So, ako po, ayun. Hi everyone, my name is Leah Dior Bianca Mariano, but everyone calls me Leah po. So, I am the Legal Compliance Supervisor po under the Legal Compliance Department. So, what unique about me po is my name. Yeah. Yeah, actually. Yun po. So, reason behind po about my name is, short story lang. Go. Actually, para pong parang magulong desisyon ng magulang ko. Pero, po siya, parang sabi po ng parents ko is, ang totoong naisip niyang name ko is Sophia. 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 Tapos yung Dior, syempre alam naman natin si Christian Dior. And then yung Bianca daw, if i-google mo siya, parang it means white. So, ayun po yung nangyari na parang sabi niya pa nga din po nung una, parang trip niya din daw po, name ko is Ursula. Wow, ang dami. Ang dami po, dami. di ba? Oh Like my yung gosh. Ursula daw po naman, sabi parang about
model daw po yun somewhere in Europe, na ganon. Tapos parang sabi niya, very old naman, and yung woman daw po na named Ursula is nagkaroon ng AIDS. Parang first time, sorry. Alam po ba dito yun? Yeah, it's okay. It's okay. So parang sabi niya, parang ang pangit naman na i-associate ko yung name ng anak ko for someone na nagkaroon ng AIDS. So parang sabi niya, okay, sundin ko yung Ursula to Sophia to Sulia. Okay. Sulia po talaga siya. So ayun lang, parang parang elementary to high school, ang pinapatawag ko sa akin, Bianca. Pero ayoko kasi tinatawag ako ng Sulia. Kasi parang hindi nga kasi yun. Parang hindi ko po ma-explain sa tao na, bakit ang tawag mong Sulia? Sulia nga. Like, parang hindi naman kasi pwedeng ganun. So, ayun lang. Parang, lately lang po na natawag ako na Bianca, ganun. Tapos, ang maganda po doon is, nung nag-incorp na ako, may nag-name sa akin ng Lia. So dito lang siya sa Incorp, Dito lang siya Lia. pinanganak. Yes po. All I've thought na talagang your nickname, Nickname is Lia. Lia. Opo, kasi ang nickname ko po is Iya. Pero that time po kasi merong Iya dito po na nag-work. So parang siguro para to avoid na lang po na maguluhan or ma-confuse yung tao. Yung previous director po ng department namin, siya yung nagpangalan sa akin ng Lia. Ikaw na yung nag-adjust. Opo, parang okay naman. Saka Napansin ko naman. dito sa company natin, parang ritual yung bibinyagan kapag Ng nickname. pag yung employee. Lalo kapag meron kang kapangalan. Yeah. Diba? Yun po. So, Ang haba ng name niya, no? Hindi ka nahihirapan sa exams nung bata ka? actually, hindi po. Pero ang pinaka-problem ko nung sinusulat ko yung pangalan ko po is yung kapag may exam po na may box, hindi ko yeah. Hindi kasha. sakto. Yeah. Yung mga Minsan NMAT, no? kasha, minsan hindi. Diba? So, ayun. Ma'am, number 1 pa lang. Nasa may gitna pa lang ako. Yung classmates mo, number 20 na. Doon po pinanganak yung Bianca Mariano lang. Bianca. Yan po. Pag nag-artista ka pala, Ang dami mo pwedeng pipili ang screen name. pangalan. So, ayun. Okay, wonderful. So, before we start the discussion, gusto namin mas maging close pa tayong lahat. Kung close na tayo, mas close pa. Yes. So, maglalaro tayo. We have an icebreaker for today. Ang tawag dito ay Whisper Challenge. So, you're going to team up with a partner. And then, yung isa sa inyo magsusuot ng headphones. Yan. And then, yung isa naman, manghuhula. Nang sasabihin ng Yes, other partner. sasabihin ng partner niya. So, Okay. para po siyang ansabi nung sa showtime. Parang So, siguro ang team up is gonna be me and Jong, Yeah. Jane, Kami ni Lia. and Leah and Maro. Okay. So, Jong, let's do it first. Yeah. Okay, so wear it now. I'm just going to have your timers. Wait Okay. up. Narinig mo kami? Oo. Okay. Okay na. Okay. Naririnig mo kami? Okay, hindi daw niya kami naririnig, sabi niya. Okay, first timer starts now. Wait. May category ba? Walang category. Random? Random wait. words. Sentence? Random. Ano ba yan? Wala, it's just one word. Okay. Ang grabe, ang Two ano syllables, niya. three no? syllables. Okay, ready? Pwede. Ready, kasi go. Okay. Coffee. Oh! 1 point. 1 point. Beauty. Music. Beauty. Beauty. Oh my God! Record holder yata. Ito mamaya. Google. Ulitin mo. Google. Google. Pass. Happy. Happy. Parang tandaan nun. Towel. Towel. Oh! Mauubos namin to. Sofa. Sofa. Oh! Oh, 5 points. Baka may lip reader si, highway. Halloween. Highway. Halloween. Highway. I win. Highway. Highway. 2, 1. Okay, time's up. You have 6 points. 6 boys! Wow! 6 So, may natira pa dining 2, 4, 6, 7. I don't know kung Kuha na kakayanin. namin lahat po. Ang galing ng 7 to. Win. Sure. Malinaw Ako na lang mahula. O, sige, Lia. sige. Ikaw ang bubunot. Kinakabahan Grabe, ako, 6 points record holder. Nakaka-intimidate yun.
Okay. Favorite pa naman ni Maru yung song. Alright. Okay, timer starts Now. Slow. Slow. Stone? Slow. Slow. Cold? Slow. Pass? Slow. Comb? No. Slow. 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 Pass. Slow. Tinapay. 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 Tinapay! Ah, Tapos. business nila yan. Okay, next. Sorry. Pencil. Ay, wait! Nag-pause. Okay. Tapos na yata yan. Pencil. Pencil. Basic? Pencil. Pencil. Be. Pencil. Besi. Pencil. Pencil? Oh, wow! Purpose. 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 Flagpole? Purpose. Purpose. Ah, purpose! Yeah. Time's up! Wala na! Wala na. Ilang points lang kami? 3 points. Ah! Yay! Half naman. Grabe! Galing ni Jong. Galing. Nakaka-distract yung ano. Music. Kasi love mo ata yung music, Maro. Enjoy niya yung music so yung ano. Okay, thank you for that. Ang saya, no? Ang galing Yeah. nito. Galing Saludo. nila. So, Galing nyo. before start, we will be right back after a short break. I'm talking parang meron akong anak, ano? Parang May anak. May anak ako, pero... For dad, oo, for yun ang mom. Forever baby yun. Babies yun. Yun, hindi lalaki yun. Our organization is filled with empowered women who are making waves, resiliently adapting to change professionally and personally. I think yung time and energy or effort din, yun yung yun yung isa sa mga challenges. Kasi you have to give your time and effort at work and also being a mom. Yung pagbabalance sa mga role na to is challenging na rin. Kasi hindi maiiwasan na may mako-compromise ka na isa sa kanila. So, for example, ako, pag weekend, so may mga responsibilities din ako sa household, saka sa extracurricular. Minsan, may mga hindi na ako na-attendan na Personal affair. personal affair or kaya, minsan sa sobrang overwhelmed ko in life, nagsha-shut na talaga ako ng communication. Like, Kasi dealing with other people, talking to other people is also draining. Yes. You can sometimes find comfort, di ba? Parang nakakapagod kasi kausap ng ibang tao. bubiyahe ako, palabas ako ng bahay, tapos umiiyak ako kasi parang ayoko na mag-work. Ganun. Kasi may baby ka. Oo, kasi parang, tapos nakakatawa pa kasi tuwing may mga ganong scenario na papasok ako, maaga silang gumigising, iiyak din sila, parang nag-iiyakan kami ng 4 a.m. Yung ganon. So, yun yung medyo heartbreaking. Nung malilit pa yung mga anak ko, pero I always remind myself na importante kasi yung work ko. Kasi napoprovide ko yung mga family needs namin. Siyempre, di ba, meron tayong mga monthly billings na kailangan nayayaran. So, yun, for me, yun yung mga kinukonsider ko rin. Yeah. Pero, nagigilty talaga minsan. Pero, yung saying na parang you cannot feel with an empty cup. So, dapat ikaw personal life mo din. Just tama yung dapat may self-care ka, may yung mga passion mo, kailangan i-pursue mo din other than being a mom. Kasi, parang parang yung self-fulfillment mo mawawala, di ba? So, how can you give if you have nothing with yourself? Lumalabas ako, kumakain ako ng favorite foods ko, and then sometimes, I buy something for myself din, para lang ma-feel ko na, Also, yung effort na ginagawa rewarding. ko. That's rewarding. It's good, It's ano? good, yeah. Iba, ngayon ko lang na-realize na may mga ganyan. Kasi when we say working mom, parang ako kasi as parang iniisip ko lang, work and being a parent. Pero may mga moment nga pala na napaka-pressure sa formative years ng bata. Na lalo pag nagkasakit o pag may nag-aaral, na you have to be there. Nakakatawa kasi yung delegation na sasabi ni Bang, kapag hindi major event, yung daddy. Pag major event. Mga ad hoc. ad hoc Oo, lang. kasi yun yung sinasabi ni Miss Anna ng kanina.
Okay. Like what I've said earlier, boomerang employee, mga nag-resign at bumalik. You know what? Our, what do you call this? Guest for today, lahat sila nag-resign sa Incorp at bumalik sa Incorp. My first question is, kailangan marinig ng HR to. Why did you leave the company? Leah? So yun, brief background lang uli. So I started po sa Incorp as a legal compliance associate. So siguro yung main reason ko lang po bakit ako nag-resign was because travel time from bahay to BGC. So ang travel time ko is maximum of 2.5 hours. Grabe. Tapos yung pinakamaaga naman, kaya naman po siya ng 1.5 hours po. Pero ang tagal pa din nun, ano? Yun, reason ko is travel time. Pero good thing naman kasi yung Incorp po is hybrid setup. Pero ayun nga po, parang siguro yung major reason din is because parang naranasan ko yung tinatawag na quarter life crisis. Okay. But it's true. Yeah, but it's true. It Parang happens. sabi ko, saan nga kaya ako? Para saan nga po kaya ako? Kasi parang inisip ko pa, by the way, yung Incorp po kasi is parang pang-4 or pang-5 employer ko na. Tapos parang sinasabi ko nung una, na after I graduate po, parang nag-decide ako na dapat sa malapit lang ako sa amin mag-stay. Mag-work. Kasi syempre, considering yung traffic, yung expenses, ganun po. So parang sabi ko, dati yun yung goal ko. Tapos parang dahil nagkaroon ng pandemic and all, yun po, parang na-recommend sa akin ng sister ko, kasi galing din po siya dito. Yeah. Na sabi niya, sa Incorp ka, or Kitalsan pa po siya dati. Sabi niya kasi, magandang training ground, kasi kung gusto mo talaga yung maging mahusay ka sa mga bagay na parang akala mo hindi mo kayang magagawa mo doon at malalabas mo. So parang sa akin, okay game. Pero nung nandito na po ako, parang natakot ako sa responsibilities, natakot ako sa na parang okay, na nabibigay ko yung gusto ng mga kliyente, ganyan. Feeling ko, sabihin natin na sinasabi sa akin ng tao na nasasatisfy ko yung mga clients, ganun. When it comes po sa mga request nila, ng mga legal documents, ganun. Pero sabi ko, hanggang kailan ko siya kakayanin? Kasi parang, ang pakiramdam ko po that time, parang nalulunod ako sa dami ng kung ano-ano sumusulpot. Opo. Tapos parang sabi ko, yun, parang naisip ko na baka hindi ako para dito. Okay. So, parang nag-doubt ako sa sarili ko na kala lang ng iba na kaya ko siya, pero ako sa sarili ko parang nararamdaman ko na parang hindi ko kaya. Parang yun nga, parang nalulunod ako sa dami ng kung ano-ano nangyari. Tapos parang syempre 'di ba tayo bilang parang tao, parang normal na po sa atin na magkaroon ng pakiramdam na pag every time na meron tayong parang inaayawang bagay, parang lahat na ng bagay iniisip natin yung negative doon. Okay. Parang kumbaga parang pagod na ako sa trabaho na to, tapos parang yung kunyari yung office mate mo na okay naman kayo dati, pero parang dahil ayaw mo na kunyari yung trabaho mo, iisipin mo na nakakainis din kasi yung employees pero 'di ba, pero hindi naman siya yung reason mo talaga, pero parang lagi mo lang ina-add, parang You're just mo yung looking for something negative para maano mo Justify. justify yung feeling mo. Oo, kasi you're na also umalis na lang. confused. That's the combination of overwhelm and burnout. Yes, Yun po. siya. So, ayun, parang lahat na lang ng reason, inassociate ko doon. Tapos parang hanggang sa nakakatawa nun kasi parang, nung time na nag-send ako ng resignation, siya, parang, wala yung ilaw po yun. Hindi, nung time po na nag-send ako ng resignation po, parang ang perfect, parang po siya, parang wala akong pending, gano'n. Nagawa ko po, admin smooth lahat, pero parang sobrang zero nung feelings. May void. Na parang, ayoko na. Kahit okay naman, wala naman akong problem sa work, parang ayoko na. Ganun lang po, parang send. Okay. Ganun lang po siya, parang wala, blanco lang yung decision, walang tamang pag-iisip siguro, ganun. Pero
di ko naman mabe-blame yung sarili ko kasi yun nga, sabi niyo nga po, nangyayari naman talaga. Tsaka kailangan mo yun that time. Yes po. May reason talaga. Totoo. Tsaka parang ano lang yun, fake it till you make it. Diba? Oo, totoo yan. So, ayun po. Life could be, work could be literally overwhelming Yeah. sometimes. Hindi siya talaga, kahit you have the most boring job, sometimes ma-overwhelm ka rin talaga. Yeah. Yes po. There are peaks and lows sa career natin. Actually, when nag-resign si Leah, I was the person who's also sad about the resignation of Leah. Kasi parang I've been coordinating with her, with my clients din. Parang when I'm dealing with Leah, parang wala na akong kailangang isipin if na-endorse ko na kay Leah. Nung nag-resign siya, sabi ko, babalik din yan. And bumalik nga. Naramdaman ng dating boomerang. Uy! Dating boomerang employee. Yes. Andyan din ako noon, bumalik ako. Yeah. Okay. Thank you, Leah. Ikaw, Mary Jane, Jong, daming pangalan. Yeah, so ako, a reason for leaving that time, number 1, siguro, of course, the usual, better opportunity. Yeah, that's true. Yeah. Actually, hindi ako naghahanap nun. May dumating na opportunity. Tapos mukha tayong pera. Times Preach! ng ko. Alipin ng salapi. Alipin tayo ng salapi. So, grab. Pero, two naman yun, dalawang factor. No? One, of course, yun nga, better opportunity for my kid because I have one kid na parang 2 years old pa lang siya. And then, second, yung proximity, mas malapit sa bahay namin. So, I'm from Pasig. So, tapos yung office natin before is Makati. Yeah, Makati Tapos commute pa before. So, hirap talaga yung pagpasok, pag-uwi. So, ang mindset ko nun, mas maaga akong makakauwi, mas madaming time with the family. So, yun yung goal ko that time. However, pagdating ko doon, so yun nga, ang goal ko is magkaroon ng more time with the family kasi nga mas malapit. Pero ang nangyari, baliktad. No? Mas nawala ng time. Ang pinakamaagang uwi ko that time, so alis ako sa bahay ng mga 6:30 AM. Kasi mahirap din pala makapapunta ng ng Ortigas. Ortigas. Oo. At napakahirap makasakay ng FX, ng traffic. So hindi prank pala Nabudol ka. Tapos pagdating doon, so mga 7:30 sa office na ako ganyan. Tapos ang pinakamaaga kong uwi that time 10 p.m. Tapos nahihiya pa ako noon. Ganun yung So, yung culture. culture. Na ako dun sa culture. Super Siguro not okay. for me. Baka fit for the other employees. Kasi mas mas bata sila, ganyan. And at that time, one of the perks din kasi dun sa job na yun, meron kasing free condo. Sa tapat. Kaya may condo kasi. Kasi, di ka na uwi. So, nangyari yung mga employees, so parang magliligo lang sila, matutulog sila dun sa office, tapos babalik sila, dun sa Smart. condo, tapos babalik sila sa office. Parang ganun. Which is not, for me. Kasi, hindi ko naman madadala dun yung family ko. So, Exactly. I need to still, go home, ganyan. So, ang nangyari, ganun. Very short lang yung period ko dun. Pero, for me, it's tragic. Parang ganun. Parang ang tagal-tagal, pero parang less than a month lang. Grabe. Ganun siya ka-short. Na everyday, ang pakaramdam ko talaga na, paglabas ko dun, pagdating ko sa elevator, gusto kong sumigaw. Ganun yung feeling. Grabe Na parang ako na-free. Tapos every night, hindi ako makatulog kahit pagod ka na kasi iniisip mo yung kinabukasan na, shucks, papasok ba talaga ako? Or, Grabe. Papasok na naman ganun ako. yung effect sa akin. Hindi talaga Mentally siya. draining. Mentally draining and physically draining. Totoo. Kasi wala ka talagang pahinga, di ba? And then, so yun. And later on, we can further discuss. Probably sa mga kung next yung questions mga, natin. other factors kung ba't hindi ako tumagal dun sa Okay, company. wonderful. That's one, the reason why I left is the career the better opportunity or the offer, and of course the proximity. Proximity sana for more time for family. Okay, wonderful. Thank you, John. How about you, Maro? Why did you leave? Sa aming tatlo siguro, ang nakita kong difference ng reason for leaving. Kanila kasi parang kusang loob nilang. Wow! May Kusang loob. Kumbaga parang the decision came from them. Yes. Sariling Yeah. desisyon. Oo. Pero sa akin kasi, a lot of factors yung nag-play. That's why I left. Pero ang masasabi ko doon is, I'm not the, parang, ayaw kong umalis alam ng boss ko. Oo, I never wanted to leave, pero I had to. Kasi parang, nung time kasi na yon nung paalis na ako, parang,
feeling ko parang papik yung career ko. Tapos, my mom, she asked me to mag-resign ka na lang kasi, kumbaga parang, hindi naman sa dahil ayaw niya na nag-work ako. Pero kasi that time, nung nasa Makati pa si Kitalson Carpo, that time, yung salary ko sapat. Pero nung lumipat na ng BGC, it's a different story na. Parang naging ganun po yung nangyari. So, kumbaga parang sa kanya, dahil business-minded siya may negosyo. So, businesswoman siya. So, ang niya, pag hindi ka kumikita, walang kumbaga walang din yung... Walang worth, parang... walang worth. Walang kwenta. Exactly. So, kahit na kumbaga ako, ang motivation ko kasi that time is to learn, to be mentored pa, parang to see how far I can go sa career ko. Pero si nanay kasi, syempre, dahil nga, just like what I said, business-minded siya, ang titingnan niya is yung financials. Totoo. And din naman, kasi minsan, nagpapaano pa ako sa kanya na, Nay, baka pwedeng pautang muna, I'll pay you na lang pag meron na ako ulit, gano'n. So, naging ganun yung pattern namin. And then, dun din nasabi ni nanay na, baka ka na lang, mag-resign ka na lang. Tapos that time din kasi, yung ate ko nag-abroad siya. Okay. So, gusto niya mag-abroad. So, walang maiiwan kasama si nanay. So, ako yung nag-take on ng role na yon para, kumbaga parang mag-guide sa kanya. Kasi syempre, yung mga magulang natin medyo na-edad na, there are things na hindi nila kayang gawin. By themselves, that's true. By themselves. So, kumbaga kailangan i-assist, ganon. So, yun, ang dami. Tapos sabi niya, sige, kung talaga, pag-abroad din na lang kita. Grabe, ang daming naging option sa'yo, ang daming naging option sa akin. Kaya sabi sa'yo, ang daming naging factor kung bakit din ako umalis. Di ako naman, umasa ako, sige, si ate ko nga mapapa-abroad niya. Pero, thankful din ako na hindi natuloy yung pag-abroad kasi 'di ba dumating si pandemic. Yeah. I resigned kasi before the pandemic happened. Okay. Parang 2018. Yun. Ano ba pandemic 2020? Mga ganun yata. So, yun sabi ko parang hindi naman porket hindi nangyari yung mga bagay na yun or hindi siya naging successful ay parang villain na sila or what kasi parang redirection siya sa kung saan ka dapat mapunta. Exactly. So, I'm happy naman kasi I'm here again. Hindi ko din parang ine-expect na makakabalik pa ako na nandito ulit ako. Nice. Ayun. Nice. Before I head to the next question, Sherwin, di ba ikaw boomerang employee ka rin? Yes, ako ata ang isa sa pinaka-proud na boomerang employee. Pero ako nag-resign ako is because of pandemic. Remember, I actually live in Nueva Ecija. And then, hindi ako makauwi. Di ba nung pandemic, we really had to get some passes pa from government for you to pass the boundaries from Metro Manila going to the province. It's almost a year na hindi ako nakaka-uwi, hindi ko kaya. Tapos, randomly, of course, searching and, di ba kasi pag active ka, sometimes may mag-reach out sa'yo. Bigla may nag-reach out sa akin sa Clark, Pampanga is 1 hour drive lang sa amin. Sa inyo. Oo. So, of course, pinatulan ko yung interview, ganyan, binigay naman yung asking salary, ganyan, and the position is also okay. Pero, yun parang yung naging factor ko na I just want to be with my family at that time. Kasi pandemic really brought a lot of realization in your life na parang medyo lagpas na ng quarterly, lumagpas na ako ng 25 nun. Parang sabi ko, I don't wanna waste more my time here in this apartment. Kasi sa apartment lang ako. You can't really leave Wala ka namang pupuntahan kundi grocery. Exactly. Diba? 1 year siyang ganun. Sabi ko, I don't wanna do this anymore. A lot of people are dying because there's no vaccine. What if I died? Hindi ko kasama yung family ko. So parang yun yung naging turning point ko. I love this company actually. Pero parang sometimes yung personal, mo din yung mag-aangat mas heavier, magbibigay ng weight sa decisions mo. So yun, nag-resign ako and decided to move to Clark na mas malapit sa company. Sa house ko, sa probinsya. So yun. Oh. But anyway, totoo rin naman. Totoo. Big factor din talaga yung family, di ba? Totoo. At saka nung pandemic, sobrang nakakalungkot naman talaga eh. Ako kasama ko yung family ko sa bahay, pero nalulungkot. O diba, what more yung mga tao na hindi, diba? Kasi you can't really live Nandun ka lang,
nandun lang May ako sa mga kwarto. balikan din Yeah, mo diba? pwede And gawin. when you open the television, the internet, the phone, lahat, depressing news Totoo. talaga. Ang daming namamatay, yung numbers, it's piling up, Totoo, everything, diba? grabe. So, hindi ko rin naman masisisi na you really wanted to go home. So, anyways, let's move forward with the first question. Was there a specific experience or any reason during your time away na Naku po. naging turning point nyo kaya gusto nyo bumalik? Or meron ba kayong mga hesitations on why you wanted to come back? Gusto ko pa bumalik talaga? Or, alam mo yun, gusto ko lang lumipat na lang ulit ng iba. Parang mga ganun. So, how did you address that kind of thinking nyo back then? Siguro si Jong. Kasi ikaw ate pinaka-shortest na bumalik. Yun, na-mention ko na kanina. Yeah. The culture fit, hindi talaga. So, tapos, during that time, still active ang connection ko with my head, my department head, and constantly nakikipag-communicate siya sa akin. Oo. Kung, okay ka ba dyan? Gusto mo na bang bumalik? Position is still vacant, sabi niya. So, anytime waiting. So, isa siguro sa naging factor din yun na may babalikan ako kaya hindi naman sa super confident ka na ano, pero meron akong babalikan. So, every night nag-iisip talaga ako, Lord, para sa akin ba talaga to? Baka sa umpisa lang mahirap, gano'n naman, di ba? Pero parang, hindi talaga. Pero parang hindi talaga. Yun. Kaya, yun, dumating ako sa point na sagad na talaga, hindi ko na kaya. And the doors are open from Casey. With open arms talaga, tinanggap ako. Tapos, ang pinaka na-appreciate ko with me returning to Incorp, to Incorp or before Casey is that hindi nila ni-retain yung benefits ko, ni-retain yung tenure ko based on the record. So, as if nagpahinga lang talaga ako. Sabbatical. Parang nag-sabbatical din. Kasi parang 2 weeks na lang ata nawala, Jong. May buwan, may mga 3 months. Mga 3 weeks or 3 weeks mo something. ganun. Super short lang. Pero, anong tawag dito? Thankfully, wala pang Pumalit. Because that's your sign, di ba? Oo, Na wala pang pumalit. Wala pang pumalit. Kasi constant pa rin yung communication nila sa akin, ganyan. And the management, si Greg, the previous president na si Greg, nung kinausap niya ako, ang sabi lang niya sa akin is that hindi nila ako papipirmahin ng contract or anything. Kailangan lang nila ng commitment for me to stay for at least a year. Very, very minimal and very fair, diba? So, yun. Doon ko na-appreciate na this company talaga is like a family, no? Totoo. Na hindi sila very technical or hindi sila para, kapag may kailangan nila ng kapalit or they make sure na ma-ROI muna nila yung employee bago nila. Iyak ka na Hindi yan. So, hindi. Talaga. Na-touch ka lagi doon. ako natatouch kapag naaalala ko yung moments na yun. Grabe, ang ganda ng yung story. journey. Ikaw, Maro. Yeah. Ano yung Ano yung mga turning point? Sorry. Turning point, kasi, I had a good relationship naman with my boss previous boss, na boss ko pa rin hanggang ngayon. Shout out. Shout out sa'yo. Actually, nandito siya sa room. Shout out sa'yo, Miss Rachel. Tapos friend. So, ayun, good naman yung relationship namin kasi like to the point na sinasabihan niya ako na Reg na lang tawag mo, pero ako lang yung ayaw kasi hindi ako nasanay doon. So, Miss Reg pa din. So, ayun, okay naman yung relationship namin. Even when I left, nag-uusap kami. But not about work. Parang kamustahan, gano'n. Kamusta ka dyan? Gano'n. She still reached out to me kahit nung umalis ako. Tapos, nung time, ako yata, di ba sabi ko, parang, isa din sa like, ang tagal ko kasing nawala. Sa aming tatlo yata ako yung How long? 3 years. Wow! 3 years yung gap. Ang tagal nun, Maro. Tapos, nung nag-resign ako, so, kumbaga nag-iisip ako ng mga ways kumbaga nagpapa-interview din ako, pero hindi ako actively looking. Parang ganun. Wala ka naging work in between those 3 years? Isa lang po, yung talaga, yun yung previous company po na pinanggalingan ko. Tapos, dito na ulit.
Yun yung naging work ko po doon. Pero 5 months lang yun. Tapos dito na ako pumunta. So you focused more on your family talaga? Oo. Tsaka parang With that business team. yata, Family, di ba? kasi yun din, yeah. kumbaga parang naging reason kung bakit din ako umalis eh. So, nag-help out sa business, tapos yung sa family nga. Tapos, ang dami mo re-realize nung time na nag-resign ako, dami ko na-realize na parang, kahit pala magkakasama kayo sa isang bahay, hindi nyo kilala yung isa't isa. Kasi you have more time to spend with Opo. them. Okay. Oo, kasi nung na-out na ako ng house simula college. So, parang they only see me on weekends, on holidays, on breaks, yung mga ganun. So, may mga times na nagugulat sila na, ay, ganyan ka pala. Parang positive ba yun? Mais kayo. Hindi, pero yun. Yung turning point kasi talaga ay nung nag-reach out sa akin si Erica. Na yung replacement ko, nag-resign na. So, baka gusto ko daw bumalik. And dun time na yun, dun sa previous work ko, I wanted to leave na. Kasi parang, it's not for me. Not for you. Yeah. Oo. Parang mararamdaman mo naman yun sa work if it's not for you. True. So, yun naramdaman ko that time. And I think it was a blessing na Erica reached out. And I thought that time, gusto nilang mangamusta. So, yung pagkakasagot ko pa sa kanya dun sa call niya, like, very informal. Parang she's calling you talaga to ask you to go back, Oo, sabi niya, sabi niya, can I call you? Parang ganun. Sabi ko, okay, sige. Kala ko naman kwentuhan kasi friend naman kami. Yeah. Tapos, sabi niya, tumawag siya. Pagsagot ko, hi, bakla! Ganun pa yun. Yes, ganun yung pagkakanta. Sabi niya, hi, Maro, I'm reaching out kasi the position. So, ano pala to? Ano pala? Job interview pa. Ay, wait lang po. Kasi akala ko parang friendship call. Yeah. Akala. Tapos, di parang ako na, umalis na pala siya. Parang ganun na yung nasa isip ko nung time na yun na, baka ito na yung sign na. Yun. Oo. Sabi niya, nalaman ko kasi na, na you're looking pala. parang Exploring baka ka pwede din. ka. Sabi niya ganun. Tapos, yung replacement mo kasi umalis na. So, baka gusto mong bumalik. Wow. Yun. So, parang yung, ang nangyari, pinaltan ng replacement ko, tapos yung replacement ko, pinaltan ko ulit. Diba? So, parang Infinity loop. Pero alam mo yun, di ba, remember, she said na it was not her decision to leave. Totoo. Pero at least, di ba, it was your decision to return. Yeah! Oh my God, that's ang Diba? deep mo doon. I love that. Ang galing-galing naman, di ba? Tsaka I returned din kasi, yun nga, dahil yung boss ko, sa parin. Buti hindi ka na pinigil ng parents mo to go back. No, kasi naman, dahil din siguro sa setup that time, work from home Work tayo from eh, home. gawa po Yeah. ng pandemic. So, parang wala pa masyadong difference. Tapos, ang maganda pa, provided yung equipment mo. Yep. So, Yeah. Kumbaga, ang aasikasuhin mo lang talaga, or iisipin mo, is It's your yung work. trabaho mo. Yeah. Yun. Wonderful. Tapos tsaka yung HR din talaga. To be honest, hindi sa pag-aano, pero very kasi yung naabutan ko kasi si Miss Che nung before I left. So, ayun. Alam ko na, kumbaga tiwala ako na pag bumalik ako, maayos yung loob. Oo, maayos yung Lagi na babalikan. siya shoutout yung HR natin, no? Yeah. Yung mga people din kasi in the organization, and magtataka ka bakit ang daming umaalis, pero ang daming hindi umaalis. Oo. But Yeah. ang daming umalis na bumabalik. Bumabalik. So Yeah. bakit yun? Diba? Ibig Diba? sabihin there's something good in this company na Binabalik. Binabalik-balikan. Ang galing Maro. Ikaw, Leah, anong turning point mo to decide to go back? Ako po, parang ang dami eh. Mm-mm. Pero, ayun, kasi po nung time na nag-resign po ako dito, parang ang nangyayari po kasi sa akin is napunta ako sa virtual world. Literal na parang nag-try po ako ng mga parang virtual assistants, mga ganyan. Yan, VA po. Tapos para nung time po na yun, syempre parang pag mga US clients po, 'di ba? Parang talagang nandun yung night shift ka. Time zone. Yung time zone po. Yeah. Talagang literal na trabaho ka ng gabi, uwi ka ng may sikat na yung araw. So nag-work/training po ako ng ganun, ng pang virtual assistant. Tapos parang napagod po ako kasi parang hindi kaya ng katawan ko pala yung ganun na
Puyat. Matutulog ka ng may araw. May araw. Diba? Oo. Parang hindi po quality siya, yung sleep. wala pong Sa quality yung daytime. sleep. Tapos parang, hindi kasi ganun nakaprogram yung utak ko na parang, pagtirik ng araw, saka namang pikit ng mata ko. So parang, yun, number one, hindi ako sanay sa ganun po na Na-set up. Tapos, yung number 2 naman is parang, nagkaroon po ako uli ng work after ko nung umalis pa ako dun sa may virtual assistant na training/work na po na yun. Nagkaroon ako ng another work naman po. Pero po siya, parang office talaga. Like, araw-araw nag-office. Monday to Saturday. Wow, Monday to Saturday. Opo, tapos yung Saturday po namin, I can't. half day. Tapos parang, pero parang sabi ko sa sarili ko, wala nang work-life balance. So you only have one day in a week, ano? Yes po, tapos ang pasok po namin 9 to 6. Though, ang po kasi ng reason ba't ko in-accept yung job, it's because malapit. Kasi nga, parang sabi ko, di ba nung nag-resign po, parang travel layo time. kasi, ganun. Tapos ngayon, parang ginagaslight yung sarili ko na, eto malapit na, pang kakaartehan ko. So, ayun po. Ayun po, tinanggap ko syempre yung job. Tapos, ayun nga po, ang pangit po kasi is, Monday to Saturday, tapos 9 to 6, pero parang lagi po kami din, parang kay Miss May, na parang, alam mo yung feeling Overtime. na pag-uwian, ikaw mahihiya kang umuwi. Oo. Ang pangit po Parang kasi tao, ng, no? ang pangit po kasi ng Parang ganun iiwan Ng mo culture. kasi culture sila na or nagtatrabaho parang pa. environment na parang, bakit? Parang sa Ano ko papaalam naman kasi. to Parang kailangan ko naman talaga umuwi. Pero parang po doon, naramdaman ko din na gano'n. Parang wala kang karapatang umuwi. May mga ganyang culture sa na parang, company. na parang, ano bang kailangan natin patunayan? Kung Nag-work ka naman, nag-work di ba? naman ako, ginawa ko naman, productive naman ako, ganun. So, parang, okay na dapat yun, pero parang iba dating sa inyo. So, parang yun po yung bagay na parang, ano ba yan? Hindi ko naman gusto tong ganito. Tapos, funny story lang po about me returning back to Incorp. Meron akong naging friend po, na ka-work ko. Tapos parang naging super friends kami, na nag-resign dito. Tapos bumisita ako dito, kasi parang last day niya noon, so parang magbabanding kami, ganun-ganun. Magkwentuhan, ano nangyari, kumusta, ganun. Tapos nakakatawa po, kasi nakita ako nung AM ko, nung AM po nung team namin. Tapos parang, nung time po na yun, may mga iba din umaalis. So parang kailangan po ng tao ng team. Tapos parang nung bumisita nga ako dito, nagkita kami. Tapos sabi niya, Lia, bumalik ka na lang. Sabi niya, bumalik ka, magiging parang officer daw ako. Tapos parang eventually mag-soup, ganun, after daw ng nung parang training, ganun. Tapos parang dun yung time na yung parang turning point ko na parang doon ko na-realize ng lahat ng nawala sa akin nung umalis ako sa Incorp. True, that's true. Kasi, di ba po, number 1, sa Incorp, may work-life balance. Totoo yan. Number 2, very flexible, very okay mga tao. Sobrang. Tapos, sa team din namin, andaling mag-leave. Like, parang deserve mo yan, di go. Oh, yeah, you have leaves, diba? Use it. Yes, Totoo. parang privilege mo. Galit pa nga sila kapag naiipon yung Yung leave leave mo. Ikaw pa pinag-leave, mag-leave ka na. Sa amin din, nag-check si boss. Oo, yeah. Nakailang leave na kayo. Oo. Bakit ang dami pa? Mag-leave kayo. Ang galing po. Tapos parang, di ba, ang daling mag-leave. Tapos parang, basta parang, lahat okay. Kasi parang yung mga tao na, yun na yung mismong naabutan mong ugali ng lahat ng tao. Tapos parang laging aswan yung Incorp. Na kahit ibang department, ganun din po nakikita. So, yun yung time na parang nang kinausap ako nung previous AM ko po na bumalik ka, ganun. Tapos dun ko na-realize talaga lahat ng, yun nga, nawala sa akin nung nag-umalis ako na okay naman talaga naghanap ka lang ng tips ng arte mo lang. Minsan kailangan natin ng drama sa buhay. Pag medyo na-bored ka lang ng onte. So, medyo, kailangan din natin nagdadrama tayo minsan. Saka maganda yung sinabi ni Lia na you could only appreciate things kapag wala na sila. Opo. Diba? Tapos, syempre, nung nagkaroon po ako ng chance na pwede akong bumalik pala, at may offer naman na somehow, talagang mapapago ka. So, ayun, actually po, nung time po na nag-reach out sa akin si Miss Aika, nung nabisita nga ako dito sa Incorp,
sakto din po na meron pa akong offer din sa Makati naman na parang more on land legal associate, mga ganun po. Tapos parang for me timing lahat. Kasi parang kung ang naisip ko po kasi noon, kung Makati na naman, syempre malayo na naman. So ang kailangan kong i-adjust is number 1, mag-apartment. So for me po, parang sabi ko, okay, parang mag-apartment ako, tapos gastos din. Tapos, parang hindi din okay. Kasi parang, nakakatawa po, tinanong ako na sabi sa akin, nung interviewer po na parang, free ka ba na mag-OT daw lagi, ganon. Tapos parang, syempre, tayo bilang ini-interview, opo, yes po. Pero sa loob mo, parang ano ba yan? First time ako nagtrabaho, lalagpas pa. Tsaka yun agad yung tinanong sa'yo. Opo, kasi po siya, para siyang project-based na ang nature ng business is parang nag-a-assist po sa mga probinsya na magkaroon po ng mga solar panels. Parang project, ganun po siya. Tapos, ayun po, parang, kaya ako nasabi na parang timing lahat. Kasi, parang binigyan ako ng option ni Lord, na parang, okay, dyan, may work ka nga. Tapos, baka, mas malaki yung sahod, ganun. Pero, dito naman, kay Incorp, andyan yung work-life balance mo. Tapos, alam mo na lahat ng nawala sa'yo, na ibibigay ko uli sa'yo. So, parang, ikaw na mamili kung anong mas gusto mo. Tapos ako, sabi ko sa sarili ko, alam ko na yung stress ng trabaho. So, siguro naman, nakapagpahinga na ako, baka nga na-burnout lang ako. Tapos, sabi ko, kilala ko din naman yung mga babalikan kong tao and alam ko na masaya ako. Nakasama ko yung mga ka-team ko, lahat ng tao sa department, sa buong Incorp. Sabi ko, okay din naman yun na parang walang problema kung bumalik ka. Kasi, kumbaga, kung magbabago man ako, kung i-accept ko man yung nandun sa may isa na trabaho na offer po, sabi ko, kikilalanin ko pa yung new tao. Adjustment, bago lahat. Ang daming adjustment po. Tapos sabi ko, what if mag-go po ako dito? Tapos hanggang sa tinawagan din po ako ni Miss Erica. Grabe si Erica. Recruiter of the year. Ayun po. Tapos parang binigay niya sa akin yung mga offer, ganyan. Tapos commitment lang din talaga po yung hinihingi. Tapos parang sabi ko pa noon, baka pag-isipan ko kasi parang kahit sabi kong kakilala ko naman halos lahat ng tao doon or yung team na mapupuntahan ko, parang nandun pa rin yung hiya ko na parang umulis ka lang kasi na-stress ka lang ganun, nag-inarte, ganun. Na parang hesitant pa ako that time, pero parang inisip ko na lang na this time dapat may goal ako kung bakit ako babalik. Like, hindi po ako siguro parang emotionally stable nung time na yon kasi parang konting kibot parang napapagod na ako agad, ganun. Pero nung naisip ko na ito na lang yung path na pupuntahan ko kasi at least dito yun nga, may work-life balance, ang dalin makipag-deal sa kahit saang tao, ay kahit kani-kaninong kapwa mo employees. Tapos ayun, pinili ko po na bumalik sa Incorp kasi ayun nga, nandun yung nawala sa akin na binigyan ako ng chance na ibalik ko sa akin. So, ayun, happy ako na andito na ako ulit. Ang galing. Sa mga sinabi nyo, ang gandang i-segue ng next question natin. Since nagkaroon na kayo ng ibang perspective from other organization and comparing to Incorp, nagkaroon na ba kayo ng parang ibang perspective paano yung isang organization na parang kasi meron tayong point of comparison So, ngayon na bumalik kayo, ano yung naging, nagkaroon ba kayo ng panibagong perspective na if ever man in the future, ano yung organization na hahanapin nyo or kung nagstay kayo sa Incorp, yung, nagbago din ba yung tingin nyo sa Incorp kasi bagong balik ulit kayo? Maro? Ako muna. For me kasi, di ba, I mentioned din earlier that I was previously employed sa ibang company before I came back. Kumbaga hindi yung gap year ko hindi naman siya all throughout na wala kang naging employment, pero it's so different from what I'm used to, just like yung kay Lia, na experience ko din yung GY, yung night shift. night shift talaga. Tapos
nung una na-enjoy ko siya kasi medyo nocturnal naman ako. So parang nung una na-enjoy ko pero hindi pala siya if ang purpose mo is to work, hindi for leisure. Masarap yung nocturnal pag leisure, pero pag work na pero hindi. Pag work pala parang it's a different story kasi parang you use your brain so tapos you're always thinking. Tapos yun nga parang sabi ko parang it's not for me. And to be honest, nung time kasi na yun dahil yung company it's in Cebu. Okay. So remote. Ako lang yata yung employee nila na nasa Luzon. So hindi kumbaga parang there are parang mga words sila na sinasabi na hindi ko naiintindihan. Although sometimes pag may meetings kami, they ask permission if can we speak in our native tongue. So ay ko sige, kung hindi naman involve yung work ko, okay. Magpapaalam na lang din ako sometimes sa kanila na baka pwedeng umalis na lang din ako dun sa meeting kasi hindi naman ako need. Exactly. Ganun. So tapos na feel ko din nung una kasi the first reason kung bakit ko din tinanggap yung work na yun kasi parang challenge siya. Kasi ako yung parang pioneer marketing nila that time. Parang ako yung unang marketing employee nila. So parang challenge tapos at the same time na-pressure din ako kasi parang hindi din ang hirap din pala na if hindi alam nung boss mo yung ginagawa mo, yung line of work mo, parang ang naisip ko kasi okay, so paano ako nito evaluate yung KPIs ko, paano niya ako i-evaluate, paano niya malalaman kung ano yung gusto niyang maging direksyon ng brand namin or what, ganon. So medyo naging struggle ko siya. Tapos when it comes to my work, dahil nga ako yung first na marketing employee nila, I'm the only one who knows my job. Yeah. So hindi ako masyadong makasik ng help sa kanila na it's all on you. Oo, it's all on me. Tapos yun na remember ko na sabi nila, okay, you can ask naman what you need. Sabi ko, edi may time na nakipag-meet sa akin yung boss ko that time. Anong kailangan mo? Yung boss ko na American siya. Sabi ko, what do you need? Sabi ko, can we hire kahit isang employee lang? Content writer, ang dami na naming magagawa. Kasi nung solo ko, ang turnaround time ko 2 weeks bago ako makapag-provide ng full output. So, alam mo yun, ang tagal. So, pagka kunwari may naisip sila na, baka pwede natin itong gawan ng campaign. Ako lang yung gumagawa nun. Tapos, ang pinakang help lang na ask ko from them ay pa-PR, pa-proofread, para lang may ibang tumingin na eyes dun sa ginawa ko. Kasi syempre na-i-immune yung eyes natin So, yun lang yung help na nakukuha ko from them. Aside from, kunwari, I need some data na previews na meron sila. If meron, okay, meron. Give it to me. Pero pag wala, yun lang. So, medyo tricky sa sense na yun. Nag-ask ako ng, baka pwede kahit isang content writer lang, ang dami na naming magagawa. So, nung nalaman ko na may new hires kami, tapos ang new hires ay, I think that time 3. Nagulat ako kasi sabi ko, uy, 3 ang hinire niya, ano kaya yung mga position? And then I heard na kasi nag-meeting na kami. Sa sales pala siya, hindi pala siya for me. So parang medyo na-offend ako na, bakit naman ganun? Ako yung nag-a-ask ng tao. Parang ang ginagawa ko naman is, kumbaga, hindi nabibigyan ng importance. So yun yung na-feel ko that time. Yun yung naging turning point kung bakit gusto ko nang umalis. So, bukod sa nape-pressure na ako, and kahit naman nape-pressure na ako that time, I'm still looking for ways on how to improve my own process. Na kasi iiwanan ko rin naman to sa kanila pag umalis ako. So, yun yung iniisip ko. Pero kahit na ganun yung objective ko, gusto ko nang umalis, I'm still doing a good job. Yung parang hindi ko naman siya pinapabayaan na Kasi gusto ko pag umalis ako, may legacy ako na iiwan sa company kanila. Na yun. How does that affect your perspective about the ex-company and Incorp? Yung parang, it's better talaga. It's better to? Oo, to be it at Incorp. Kasi at least, ang ko nga dyan, kahit na may hesitations akong konti, pag bumalik ako ng Incorp, kasi hindi ko nakilala yung ibang tao. Like,
si Claire, kasi ko nga pala si Claire. Si Claire tsaka yung previous senior digital copywriter, hindi ko sila kilala. Naabutan. Oo. Noong time na yon, ang kilala ko lang is yung multimedia specialist namin tsaka nga yung boss ko. So, hindi ko na alam kung paano ko din sila papakisamahan that time. So, that's one of my hesitations din. Kasi medyo nagkaroon ako ng, parang na-diagnose ako ng mental health. Nagkaroon ako ng anxiety, depression. So, sabi ko, parang, paano ko sila papakisamahan? Pero, I think the default, as you said nga, it's still better here. It's still better here. Ang ganda. Kasi dito may team ka. May And team. hindi ka nila, kumbaga parang ipapain sa wolves na, parang ganun. Hindi, you're guided. Wonderful. At saka kasi with Miss Reg. Shout out to our boss. Yan. With Miss Reg kasi, she really asks kung kaya mo ba? Is it doable? Hindi niya ipipilit na gawin mo ito. Kailangan natin to. Talagang mag-a-ask siya, ano kaya yung timeline natin para ma-set nyo kung ano yung priorities nyo or what. Kaya, I feel like in every organization, it's really important to value your employees. Totoo. Diba? Yun. Kasi foundation din sila nung organization Kung wala sila, syempre, di ba? Yeah, particularly for line of service we have in Incorp, we are a consultancy firm. Our service is our people, di ba? Yeah, exactly. So yun nga, parang pag hindi mo na feel na valued ka as an employee, and which is how I felt din doon, mag-iiba talaga yung perspective mo. Siyempre, you're still human. You still want to feel valued or kahit man lang recognized by other people. So, yun talaga naging turning point ng parang hindi kasi pinapakinggan yung needs mo. Totoo. Ang hirap Si ng Incorp ganyan. kasi yung ex na babalikan mo. Wow! Sa lahat ng ex, si Incorp ang babalikan. Ikaw, Jong, ano nang nagkakaroon ng new perspective sa old and as in Incorp as a boomerang employee? Siguro similar with Maro. Kasi gaya tayo. Ginaya. Tweak-tweak. Tweak-tweak. Ang kagandahan sa Incorp, meron kang team. Yung structure, yung Buo structure is built na. Dun sa pinuntahan ko kasi, I was expecting na meron akong staff kasi yung level nung nung in-applyan ko. So, ang nangyari, naging lateral. Pantay-pantay. Wala akong staff. Pantay-pantay kami. Tapos parang parang mas senior pa yung dating ng workload nung isa. So, nung dapat staff ko. So, medyo walang structure. Yun nga, wala kang team. So, basically, kapag may pinagawa sa'yo, ikaw yung gagawa na at matapos mo siya. Yung number 1 yun. So, unlike with Incorp, we have, so for information ng listeners audience, natin. For example, for a payroll team, we have structure, we have level. May junior payroll specialist, senior payroll specialist who does the initial review, and then the assistant manager who does the final review, and then ako. May levels of review, and we have a team. So dito, kapag meron kaming clients na, for example, hindi nakakayanin based on the number of accounts, ipapasa namin or i-allocate namin sa ibang specialist. So ganun yung merong option to help the people para maano siya, parang mapagaan yung work, no. Unlike with the company na napuntahan ko, diskarte bahala ka sa buhay mo. Hindi diskarte mo you should ang tawag dito, deliver ko ano yung binigay ko sa yun na yun. Number 2, diskarte rin. Dito may freedom or flexible tayo, di ba? Yeah. Parang output based kasi dito sa Incorp. Hindi tayo micromanage. Yes. Totoo yan. Unlike doon, yun ang number 1 sa pinaka nahirapan din pala ako nag-adjust. Meron silang logging, everyday log. So every hour, 8 a.m. to 8:15. What? Nag-CR ako. 8:15 to 9:30. Yes, May journal. May journal. Every hour yun Ipako nila nilalag. ako sa cruise. Kung The anong ginawa purpose mo to daw the is minute. to for the allocation of man hours to charge to the client.
So, para raw makita nila kung ano yung ilang hours yung na-consume mo for this client. So, ganun yung charging. That's super nila. old school. No one's Which is, wanna do hindi it. kasi automated. Okay, sana yung kung automated. Pero hindi very, yung super busy ka nang sa ginagawa mo, oh shucks, hindi ko na-log. Paano ko to yan? Problema mo pa. And at the end of the day, bukod dun sa log sheet na yun, meron kang journal. Like, sasabihin mo, before you log out, meron kang kailangang journal na parang summary of your day. What you did. What you did, summary of your, and then, ano yung nararamdaman mo? Parang, sasabihin ko ba? Naging religious no? So, you just wanted to go home. Let's go. May pag-write pa ba ako sa diary na? So, nung una syempre pabibo ka, inaayos mo pa. Pero nung sumunod, talagang 2 And sentences ang tanong, is there ginagawa ko. anyone reading it? Diba? Yes. Very micromanage kasi hindi siya super laki. And feeling ko may conflict of interest because the general manager is also the assistant, girlfriend of the owner. Ang gulo ng And corporation. / HR pa siya. So, So magulo very, talaga. siya, hindi, parang, may conflict of interest talaga. Yeah. Okay. Ikaw naman, Leah, nagbago ba yung perspective mo sa Incorp somehow? Opo. Kasi, pero, yun nga, tulad din po ng nabanggit nila, talagang ma-realize mo na better talaga si Incorp po. Kasi, nung sa time po na nagkaroon ako ng work as an admin merchant officer po. So, ang responsibility ko po kasi doon is to secure na lahat ng mga mall stores namin is merong POS. Yung pang credit card, mga ganon. Which is mahirap sa end ko that time. Kasi parang ang dami na nilang mall branches po. And then, hiraman ng POS. So, parang ako na nasanay po na naka-legal side, na parang iba yung BIR tin nun eh. Like, iba yung tin ng store na to, iba yung tin ng store na to, and then papahiram mo. Tapos parang ang role ko doon is to, secure na lahat dapat meron. So, parang sa akin, ang bigat ng responsibility kasi andun na yung problema bago pa ako pumasok. Tapos similar to them din po sa situation nila na parang ako lang din po mag-isa dun sa team. Parang binuo lang siya. Just to address the current problem. Yes po, na parang nilagay lang talaga ako dun para ikaw na umasikaso niyan kasi hindi na masikaso ng iba. Which is parang sa akin po, kung kunyari kila Miss Marot mo na parang na-feel niya na hindi siya nabu-value. Ako naman po that time, na-feel ko naman na binalue nila ako nung company na yon ha. Kasi po, parang gulat na gulat sila sa work ethic ko daw po na parang, bakit ikaw kaya mo ma-provide ng hinihingi namin to ng ganito, ganyan-ganyan. Kasi yun yung nasanay ko sa Incorp ko eh. Parang kung anong kailangan ngayon mo bigay, walang di daw po kagaya doon na parang kailangan pina-follow up daw po ng after ilang linggo, ganun-ganon. Na parang sa kanila, na-feel ko na gusto nila ako kasi nagagawa ko yung trabaho ko. Pero parang na-realize ko na parang unlike kay Incorp, yung parang walang favoritism na parang, kunyari, okay, mention natin si PNC or si HR, na parang pantay-pantay po lahat. Pero sila, na parang na-feel ko doon na parang may favorite sila, which is, mapifeel ko na isa ako sa favorite nila, pero na-unfairan ako na bakit hindi siya applicable to all. Yes. Tapos, ang napansin ko din po doon, na parang kaya ko din siya na parang na-realize na hindi siya magandang company. Kasi ngayon nga, number 1, hindi fair treatment sa lahat ng employees. And number 2, bakit every time na merong pumapasok na bagong hire, one day lang hindi na bumabalik? Magandang indication. Nag-a-avoid po talaga. Parang sabi ko, there's something wrong talaga eh. Pero, ayun po, parang hindi siya worth it na company. So parang ito yung nagbigay sa'yo ng another perspective na mas better talaga yes, si po, Incorp. yun talaga. Tapos ano pa yun, ang type ng office namin is warehouse type. Okay, so kasi parang warehouse, tapos meron lang part dito ng office. Tapos kasi ang products po namin is mobile phones, mga gadgets, gano'n. Tapos parang distributor, gano'n. Tapos parang nakita ko na, okay, warehouse type siya. Tapos, somehow nag-worry ako na hindi, yung pakiramdam ko every time na papasok po ako doon,
Kasi provided na kami, on-site palagi. Parang hindi po ako safe. Kasi unlike, kunyari sa Incorp, sa office setup. Sa office setup, safe. Corporate like, okay, talaga. before exit. Kasi ako parang isa din po yun sa mga bagay na kinoconsider ko nung what if magkaroon ng problema, Exactly. ng disgrasya, emergency na sunog, blah, 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 ganun. Ako po, yun din yung nakita ko na wala silang ganun. Walang tamang, ano bang tawag doon? Fire safety hazard. OSHA, Operational Safety Hazard Compliance. Parang natakot ako na parang hindi ako safe dito. So, ayun nga po, isa talaga din sa hinahanap ko is yung ma-feel ko na safe ako dun sa company na pinapasukan ko. Wow. And that's put you on another perspective na Yes mas po. better si Incorp when it comes to small things na hindi kino-consider ng ibang company. Yes Ano? Okay, thank you for that, Quest. Sa mga sagot nila, Yeah. ano? So that's the first half of our discussion. Don't go anywhere and we will be right back. I'm talking parang meron akong anak, ano? Pero parang May anak. May anak ako, pero for dad, oo, for yun ang mom. forever baby yun. Babies yun. Yung hindi lalaki yun. Our organization is filled with empowered women who are making waves, resiliently adapting to change professionally and personally. I think yung time and energy or effort din, yun yung yun yung isa sa mga challenges. Kasi you have to give your time and effort at work and also being Yung pagbabalance sa mga role na to is challenging na rin. Kasi hindi maiiwasan na may mako-compromise ka na isa sa kanila. So, for example, ako, pag weekend, so may mga responsibilities din ako sa household, saka sa mga extracurricular. Minsan, may mga hindi na ako na-attendan na Personal affairs. personal affair or kaya, minsan sa sobrang overwhelmed ko in life, nagsha-shut na talaga ako ng communication. Like, Kasi dealing with other people, talking to other people is also draining. yes. You can sometimes find comfort, di ba? Parang nakakapagod kasi kausap ng ibang tao. Bubiyahe ako, palabas ako ng bahay, tapos umiiyak ako kasi parang ayoko na mag-work. Ganon. Kasi may baby ka. Oo, kasi parang, tas, nakakatawa pa kasi tuwing may mga ganong senaryo na napapasok ako, maaga silang gumigising, iiyak din sila, parang nag-iiyakan kami ng 4 a.m. Yung ganon. So, yun yung medyo heartbreaking. Nung malilit pa yung mga anak ko, pero I always remind myself na importante kasi yung work ko. Kasi napoprovide ko yung mga family needs natin. Siyempre, di ba, meron tayong mga monthly billings na kailangan bayaran. So, yun, for me, yun yung mga kinukonsider ko rin. Yeah. Pero, nagigilty talaga minsan. Pero, yung saying na parang you cannot feel with an empty cup. So, dapat ikaw personal life mo din. So, tama yung dapat may self-care ka, may yung mga passion mo, kailangan i-pursue mo din other than being a mom. Kasi, parang parang yung self-fulfillment mo mawawala, di ba? So, how can you give if you have nothing with yourself? Lumalabas ako, kumakain ako ng favorite foods ko, and then sometimes, I buy something for myself din, para lang ma-feel ko na, Also, yung effort na ginagawa ko. rewarding. As rewarding. It's good, It's ano? good, yeah. Iba, ngayon ko lang na-realize na may mga ganyan. Kasi when we say working mom, parang ako kasi as parang iniisip ko lang, work and being a parent. Pero may mga moment nga pala na napaka-pressure sa formative years ng bata. Na lalo pag nagkasakit o pag may nag-aaral, na you have to be there. Nakakatawa kasi yung delegation na sasabi, diba? Kapag hindi major event, yung daddy. Diba? Pag major event. Mga ad hoc. ad hoc Oo, lang. kasi yun yung sinasabi ni Miss Anna ng kanina ng quality. And we are back! Kailangan natin magbigay pa ng mas maraming question because the yeah. topic is so interesting. Okay, so to continue, here's the next question. So, how was your onboarding experience as a returning employee? So, what's the difference nung first onboarding nyo here? Tsaka Tsaka nung pagbalik nila. pagbalik nyo na.
Jane? Tagal kong iisip, no? Parang ilang years na yun, ilang years back na. So, I think, parang, alam mo yung parang nag-birthday ka, ganun yung pag-welcome nila nung bumalik ako. Oo. May celebration, ganun. Ganun, parang... The return of the comeback, gano'n. Parang, parang nag-lunch out kami agad. So, ganun yung very warm yung approach ng team nung bumalik ako. Team talaga, na ang sarap na pagbalik mo, may babalik, meron mag-welcome talaga sa'yo na parang second family, ganyan. Ang galing. So, ganun. And as mentioned earlier, in terms of onboarding, no change in the date hard, and no change with the benefits. So, just the same. So, para lang talaga ako nag-leave and nag-back to work. So, para lang ako nag-maternity leave din ulit. Parang ganun. So, Kaya pala na-promote. na-promote. So, and pagbalik mo, iba yung moral. Yan. Mas So, ganado. more mas na-appreciate mo nga kasi kung ano yung nawala sa'yo, na ibalik. So, Ang galing. Galing. Ikaw, Lia, may difference ba? Ako, ang difference lang naman po nung first onboarding ko tsaka nung nag-return po ako is kasi yung una po, nung parang pinaka-first day ko dito sa office, walang tao. Kasi pandemic. Parang ang nakita ko lang pong tao noon is yung mga facility, yung sila Kuya Mike po, ganun po. Tapos, pero same naman kung yung sa pag-welcome po sa akin nung team is, very warm din. Kasi po yun online. Tapos, po kami parang kapag ka po kasi, new hire ka, sa team namin, dapat mag-sample ka or meron kang talent. Natawa ko kasi nagtula-tula pa ako. Pero department yung pinakamasaya lagi, Yes po. Tapos, ayun, nung bumalik na ako, ganun pa din, kita ko pa din yung kakulitan ng buong team po namin. Pero mas grumabe. Kasi po, kumbaga yung generation is nagbago na din. So, medyo nagbago na po yung the way na yung mga makakasalumuha mo is mas bata na sa'yo. Unlike nung una po akong pasok dito, tayo yung kaedadan bata. ko. Ikaw yung bata. Ngayon hindi na, Tapos ako ngayon na yung parang mas medyo matanda na sa kanila. So parang... Ang hirap ibigkasin na, Nakakabulol talaga yan eh. Kahit ako nun unang pasok ko parang, di ba? Tapos pag may nakikita ko mas bata, parang, ako na ilang yung taon tito. ka? Pag sinabi sa akin 20, ay ako din! Ganon. So, ayun po, parang doon medyo nag-adjust ako, pero buti na lang medyo kalog din sa ate mo. Yeah. Yun, nakaano ko naman. Agad-agad. Naka-cope up ako sa mga batang na po. Onboarding kasi is not just the HR thing introducing the company, it's also the first time with the team, di ba? Yes. How they gonna welcome you. Kasi iba yun eh. Sometimes kasi ang ganda ng welcome ng HR, yung puntahan mo naman department, hindi pala ganun kasaya. Good thing sa inyo, yung nangyari sa inyo, ang warm talaga ng seamless. Oo, na Tapos kung ang onboarding. maganda din po dun, kung ano yung in-expect ko na magiging parang kakulitan, kunyari parang na-realize, parang nakita ko na sa team namin is makukulit, parang napatunayan ko na okay, makukulit nga talaga. Hindi talaga na. Parang plastic lang na, hi, welcome. Hindi talaga. Totoo talaga. Totoo po talaga. Said sa buto ang Tapos, kakulitan. bardugulin ka. Sasanay ka na lang na parang, hindi na bago sa akin. Bardugulin kita, bardugulin mo ako, wala akong pakailan. Galing. Ganun po kami. That's what I love with millennials, saka Gen Z. Yes. Kahit mukhang naglalaro, pero nagkatrabaho talaga sila. Yes. Di ba? Parang, kasi yung matatanda, parang porket maingay, hindi na nag-work. Yes. Ay, ikaw ba yun? Hindi naman. Maro, ikaw. Yeah, lalo na ikaw kasi matagal bago siyang bumalik. So, Matagal syempre, yung Ano yung iba na difference tao, ng iba na yung... Yes. Yes. 3 years. Sa akin kasi, yung unang onboarding ko, intern kasi ako before. Tapos, before pa ako mag-marcha, na-hire na ako. So, parang medyo flex ko yung that time. Di ba? Lalo pag sa mga classmate mo. Marcha, may trabaho na ako. Nagtatrabaho Ibang na. flex yun nung during fresh grad. Nung time na yun. Tapos, yung nakakatawa kasi, actually, kaya ako nalaman yung sa work, na na-hire ako. Ang tumawag sa akin mismo, hindi from HR.
yung dati kong boss. So, Oo. tapos ang in-inform niya ako na nagkamali daw yung HR that time nang tinawagan na kaklase ko, yung tinawagan hindi ako. Oh my God. So, ganun yung nangyari sa amin. Nagkaroon ng kasi medyo similar yung name namin. So, I guess na-confuse si HR that time. Tapos yun, in-inform niya ako na congratulations. Para, by the way, ikaw yung hinar, hindi yung yung tinawagan. Ganun. So, medyo nakakatawa yung story na yun. Tapos sa onboarding naman, as usual, parang welcoming yung team. Tapos, since ka-work ko naman sila dahil intern nga nila ako that time, kumbaga yung hindi masyadong iba. Kasi medyo nakasanayan mo, nag-intern ako sa kanila for 3 months. So, kumbaga parang nagkaroon ka na ng advantage on that part. Tapos, ang difference siguro nung pangalawa ko is, babalik ako ng may alam na kasi ako sa... may baseline na. May alam na ako. Tapos, yung dumating sa point na, di ba, meron tayong employee immersion? Oo. Yung ibang representatives ng departments, ayaw na nila akong i-immersion. Oo, kasi maruyan eh. Alam mo na yan. Okay na tayo. So, medyo napabilis yung onboarding namin. Yung experience sa onboarding, Eto, ang next question natin is, I think, makakapag-attest tayo dito. What do you think, gano'ng ka-importante yung pagkikeep ng relationship sa mga dati mong katrabaho? Kasi tayo, as a boomerang employee, it means na wala tayong binurn na bridge. Kasi nakabalik tayo. Gano'ng ka-importante yun, Aliyah, tingin mo? Na kahit aalis ka, di ba? Opo. Sa akin kasi po siguro nandun na din yung parang personality ko na minimake sure ko na yung lahat ng mga taong nakakasama ko is nakakapagpalagayan kami ng loob and walang problema. Kasi, kumbaga, ikaw, sa bahay nyo, makatampuhan mo yung ate mo, any family of the member of the family po. Parang, andun yung madaling, kahit hindi kayo magsorihan, parang alam nyo na magiging okay kayo eventually. Yeah. Pero pag kasi ibang tao, na iba-ibang ugali, iba-ibang pinagmulan, parang alam ko na kailangan kong mag-adjust. The way na kung ano yung tamang pakikisama para magkaroon ng harmonious relationship yung team. So sa akin, po talaga, parang andun na yung personality ko na dapat okay tayo kahit naaalis ako. Kasi alam niyo parang kasabihan na parang no man is an island. Yes. True. Na parang akala mo wala kang, hindi mo kakailanganin tong tao na to, pero parang soon, hindi, Totoo. dadating yung panahon na parang magtatagpo ulit yung mga path nyo, landas. Opo, tapos parang sa akin po, parang naisip ko na hindi wala naman akong naging problema sa tao na to. So parang let's keep na yung relationship natin na okay. Okay. Tapos parang mahalaga din na wala dapat mga tampuhan or yung parang wag i-big deal lahat. Totoo. Kasi ngayon nga, na-mention ko din kanina po na parang iba-iba naman talaga tayo ng pinagmulan. So baka yung parte na to sa'yo medyo sensitive, sa akin hindi. Pero ganun pa man, dapat magtugma tayo na mag-adjust, ganun. So, kasi, yun nga, parang... Nagkaroon kayo ng magandang relationship, na kahit umalis ka, walang lamat. Walang lamat po. Tapos, ayun nga po, parang, di ba, kaya nga po ako bumisita pa nun dito kasi yung friend ko na nag-resign din, binalikan ko. Kasi nga, nagkaroon na talaga ng friendships, may nabuo na bonding, ganun. Kasi, tawag dito, yung iba po, di ba, parang kapag dating sa trabaho, wala, parang workmate mo lang. Tapos after na wala na. Tapos after nun, hindi na nagtutuloy kung ano man yung nabuo yung bonding. Pero yung sa amin po, ayun. Solid talaga. Solid pa din po. Nakikita pa din kami, kahit hindi na kami magkakatrabaho. Tapos yung naiwan ko po dito, nabalikan ko pa rin, may bonding pa din po. Bago natin puntahan yung dalawang participants o guest pa natin, nakakatawa lang sa Incorp kasi kahit nag-resign ka na, parang, eto katulad ni Maro, invited pa rin siya sa mga party ng Incorp. Sabi pa nga po sa akin nung director po namin na parang, sa team building namin sa mga diba? Hindi talaga natatapos. Basta wala kang... Kasama pa rin sa GC. Kasama sa GC, updated pa din, Meron nga one time na nag-film showing kami ng Captain Marvel.
parang binigyan namin ng chance yung mga employee namin mag+1 kasi buong cinema yung binalak namin. Parang majority of the attendees ex-employees. Parang naging grand reunion siya. Basta wala ka talagang binner na relationship and sobrang happy nun. Ikaw, Jong, paano mong na-keep yung yung mga relationships din na, do you think, bakit siya importante? Kung magiging boomerang employee ka. Siguro ako, bilang extrovert, talaga sa akin, parang very, effortless yun sa akin to, usually talaga, ma-interact talaga ako with, and kahit sinong sa business unit. Pero isang value ko, na ma-share ko din, kailangan, treat everyone with respect, regardless of the role. True. In all levels of the organization. That's super true. Regardless, we agree. anong tawag dito, cleaners yan, or GLO, or whatever, or siya pa yung pinakamataas, dapat safe yung totoo treatment. yan. So, hindi ka lang dapat mabuti dahil boss mo siya, or Totoo. alam mo may mapapakinabangan ka sa kanya na may kailangan ka. So, regardless, kasi yun nga, sabi ni Lia, dadating ang time, at some point, kakailangan din nila. Exactly, totoo. And yun nga, iba rin yung may peace of mind ka kapag wala kang naagrabyado, okay ka sa lahat ng, okay yung relationship mo with everyone na nakakasalamuha mo within the organization. Totoo yan. Ikaw, Maro? Sa akin naman, having a positive relationship with your colleagues is a deciding factor kasi kung bakit ka babalik. Exactly, that's true. Kasi kung okay yung team, di ba? Why not? Pero ba't ka babalik sa lugar na wala ka naman babalikan? Totoo. So, yun, it's a very big deciding factor talaga kung bakit ka babalik sa isang lugar na inalisan mo. Yun. Gusto ko yung sinabi niya ni Maro kasi hindi yung company yung babalikan mo, yung tao na nakatrabaho mo. Kumbaga diba? plus lang kasi yung nakukuha mo sa company. Pero yung mga tao talaga na kasama mo sa team araw-araw, yun kasi talaga yung kumbaga magiging foundation ng At saka at the end of the day, sila naman talaga yung kasama mo araw-araw. Sila yung makikita mo, sila yung makakatrabaho mo. Exactly. Diba? So, anyways, before we end, ito yung last question namin for you guys. Ano yan Since we're talking about boomerang employees kanina, ano naman yung advice you can give for employers looking to create an environment that encourages boomerang employees? Siguro let's start with Maro naman this time. Sige. Okay. Sa employers. Sa employers po na, kumbaga parang always look within. Ano ba yung meron yung organization nyo na babalikan ng mga previous employees. Parang maganda din yung chine-check tayo, yung self-check ba? Kasi kahit naman tayo as a person, di ba dapat nagsi-self-check din tayo na, kamusta na ba ako? Yung parang kakausapin mo din yung sarili mo. But this time, parang perspective dapat ng employers is to look within para i-improve kung ano yung mali or kulang. Tapos alisin pagka may pangit. Na, weed out. Weed it out. Kasi there are things na kumbaga na-overlook na din ng lalo na if it's a growing organization. Syempre hindi naman may iwasan na dumami yung tao. Totoo. And kumbaga parang pag dami ng tao means there's growth, 'di ba? Yes. So may mga times na kumbaga yung little things na na-overlook na. And baka mamaya kasi that little thing is important to those people na umalis or what. Kasi parang we'll never know kasi dapat parang individually meron tayong kanya-kanyang needs and wants and collectively meron din tayong ganun. So ayun po, to improve nyo po yung lalo na po sa part ng HR. Mapapansin nyo po dito sa podcast na parang ang dami yung shoutout sa HR. Bakit? Sobrang galing Kasi nila. ang galing. Ang galing nila na kumbaga yung mga tao na katulad po namin bumabalik kasi maganda po yung sistema nila. Totoo. Yes. Fair. Kumbaga, mararamdaman mo din yung heart talaga. Totoo. HR Sila kasi yung para ma-consider mo na heart ng organization nila. Exactly. Yun. Tsaka yung values din po na kumbaga yung alignment of values ng employees tsaka ng organization. Pag hindi kasi siya aligned, mahirap po na mag-retain ng tao at saka magpabalik ng mga umalis. Totoo. Kasi HR is one driver sa organization talaga to empower what's the values of the company. Correct.
Ikaw, Leah, ano yung advice mo sa mga employer kung may mga nakikinig man, or even HR? Kasi sometimes HR talaga is representative ng mga ng company. To look into the boomerang employees. Siguro sa akin, ang advice ko po sa mga employers po, yung parang, pero actually naranasan ko naman po dito yun nga yung mafe-feel mo na binavalue ka talaga. So, tulad nga din po na sinabi ni Miss Mara na parang, mas pa nila, parang mas tumingin po sila sa within, oo. Na parang, aside sa parang nakikita mo yung kailangan ng organization as a whole, tingnan mo din yung per tao. Kasi parang, the more po kasi na nakikita mo yung mga pangangailangan, or yung parang, yung kumbaga parang deserve ng tao. Pag nakita mo kasi yun, alam mo na itong taong to is, number 1, pwedeng mag-stay ng matagal, or number 2, pag umalis man yan, babalik yan. Kasi nga, parang kinilala ko na tong tao na to, nakilala ko na siya, alam ko na yung mga dapat para sa kanya. So parang siguro maging na lang din po yung mga employers na somehow maging mapagbigay. Kasi lahat naman ng tao may parang nadadagdagan lahat ng gusto sa buhay. Totoo. So parang since parang human resource po ganyan, parang nakikita mo na okay, ito parang nakita ko na nag-level up na siya. So that means nag-level up na din yung needs niya na somehow dapat natin ibigay din para continue. So yun po. Thank you, Leah. Ikaw, Jong, ano yung mapapayo mo sa mga employers? Siguro constant listening to the employees, invest to people, no? Kasi, not just focus on the revenue, but of course, focus on the people, because sila yung magbe-build ng culture and magde-drive nung company na kung ano yung process or kung ano goals yung mo ng company. Goals ng company. Totoo. So, it's really important to always listen, no? To align, to make sure that your goal is aligned to the employees' goals as well. Sige. Thank you for that wonderful thoughts na share nyo sa amin. Siguro ako magkakaroon na din ako ng final reflection for employers din. Kasi if employees are going back to your company, it's a good indication that what you're doing is right. Exactly. Kasi binabalikan ka. And with that, meron ba kayong final message and shout out sa mga listeners natin? Maro? Kinabahan bigla. Ayan. So, hello po sa team ko, kay Miss Reg, kay Sai, kay Claire, hello. Tapos, yung interns namin, hi sa inyo, Sheila and Ali. Thank you for being here. Tapos, may final message po sa mga listeners natin na wag po kayong magpa-frustrate masyado when you get redirected to another direction. So, it means na may kailangan ka munang puntahan before you reach your goal or your destination. Nice! Ang ganda! Ikaw, Jong! Bago ka umiyak. Pero wala akong naisip pa. Pressure ako. Pwede pass? Sige, ikaw muna, Leah. So, ayun, ako po, first of all, shout out sa team ko din, CH team, and buong LCD, kina Daisy, si Nikki, si Pam, isa-isa daw. Go! Si Daisy, si Nikki, si Pam, si Ralph, si MJ, si Jonah, si Terry, and sino pa bang na-miss ko? Yung mga boss mo. Yeah, yung lahat po, directors, lahat, mga lawyers, so shout out po sa inyo. So ako naman po, kung meron lang po akong words of wisdom, siguro, pag magde-decide or magde-decision tayo sa buhay, i-make sure natin na pinag-iisipan natin ng mabuti. Totoo. Kasi, yung buhay natin, nag-work siya, depende kung ano yung dined-decide mo sa sarili mo. Lahat ng path na pupuntahan mo, depende yan kung ano yung decision mo. Kasi, sino bang magde-decision sa'yo? Kahit kunyari sabihin natin na about kay God, ganun. Ikaw pa rin yung tao na magde-decide. So, kung mapapahamak ka man, decision mo yan. Kung mapapabuti ka, decision mo yan. So, every decision, dapat pinag-iisip mo ng mabuti. Thank you. Yeah, totoo. Kasi may free will tayo, Yes, no? we're given the free will. So, gamitin ng maayos. Ayan na.
Shout out! HRP! HRP! Yeah, sa mga momshies dyan. So, our team is composed of momshies, by the way. Totoo. So, siguro yung culture na meron kami with HRP, yun lang din yung unique with us. So, majority of the talents that we have are mothers already with kids. So, more motivated sila. So, one of the message or the advice that I can share, siguro ako kasi, ang mindset ko na ngayon is that kayang makalipat anytime sa totoo lang. Yes. Kaya mo with the competency that you already have, kaya mo nang makakuha ng mas mataas na sahod, great, good offer, ganyan. Pero ang naisip ko na lagi is, as long as I still have the opportunity to grow in Corp, I stay. Yeah. Wow. Hanggat meron ka pang matututunan, parang yun yung reason ko to still stay, and hindi siguro based on my experience, it's not good to just base your reason to leave because of monetary, yung material things, ganyan. You should value, you should also gauge based on the culture na pupuntahan mo. Kung ano yung meron ka ngayon, i-appreciate mo. Yun. And yun nga, be grateful kung ano yung meron ka Ngayon. Wonderful. Ikaw ba, Claire, meron ka bang final message or final thoughts with? Well, I'm not a boomerang employee. Pero for me lang, always value your employees. For employers to, always value your employees. Kasi, syempre may pakiramdam din naman yung mga yan. Meron napapagod din. So, check up on them. And for employees naman, katulad ng sabi ni Miss May, gaya-gaya din, di ba? Copy paste. If you have more room to grow, mag-grow pa kayo. Totoo. Don't just stick on what you know. Yes. Learn more. So, I think that's all we have for today. Yeah. We would like to thank our lovely guests for sharing their experiences and stories as Boomerang employees. There's more to come, so we'll see you on our next episode. Bye!